yung lechong baboy. Itong verde. Alright, no? By the way, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no, my name is Jeffrey Antonio Ang. Hello po, kamusta po kayong lahat na nanonood po sa amin ngayon dito sa ating special presentation na Tok Tok Online Franchise Orientation. Yan. Kamusta kayong lahat? Di ba? Kami po ay natutuwa na makita kayong lahat. And I hope, no, lahat po tayo ay healthy at lahat tayo ay malayo sa sakit. Yan, no, di ba? And ngayon pong gabi, no, binabati namin lahat ng mga bagong nakatutok sa amin. Hello po, no, saan man panig kayo ng Pilipinas at yung iba po sa ibang bansa pang nanunod sa atin. Kamusta kayong lahat, no, di ba? Okay, so bago tayo magsimula, ako po ay very excited na simulan itong ating orientation. Pero kagaya nga, hindi po tayo magsisimula hanggat hindi ko ipapakilala ang aking partner. Yan, no, di ba? Ang ating mga kasama dito po sa negosyo natin, di ba? Ang ating Assistant Director for Network Development. Ako talaga, isa rin po ito sa mga kakatok sa inyo at maghahatid ng saya na dala ng Tok Tok Online Franchise Delivery Service na negosyo. Let's all welcome ang walang iba. Tawagin natin si Assistant Director Rene Aizon. Rene, AD, Happy New Year! Hello Sir Jeff. Happy New Year po sa inyo lahat and Merry Christmas din. And of course, siyempre, kakatok na naman po kami mga katoktok. Andito na naman po kami, walang sawang kakatok sa inyong mga pintuan. Okay. Ayan Sir Jeff, grabe, medyo nagtanim ako ngayon. Nakikita mo sa background ko, medyo nagtanim ako ng konti kasi nauuso yung mga halaman. Nasobrahan ata. Okay. Anyway, ayan, so parang refreshing ang dating, ano? So, ayan. Parang mga katoktok. AD rin eh. Parang yung tinanim mo, 2 araw lang, lumaki ka agad ng ganyan. Lumaki ka agad, tumubo ka agad sa Jeff. Ganon kagaling, ano? Ganon kagaling yung... meron kasi akong green thumb na tinatawag. Ayan. So pag green thumb ka, ano man ang itanim mo daw, talagang tutubo talaga siya. Okay. Pwede ba magtanong, AD, yung green thumb na yan, pwede ba yan sa pera? Na kapag ang pera ay tumutubo din? Yes. Yan ang pinag-aaralan ko ngayon, Sir Jeff, yung magpatubo ng pera. Pero may na-discover ako. Talagang tutubo ang pera mo pag ikaw pinag-aralan mo ang tok-tok na to. Di ba? Yes. Yung tok-tok na negosyo na to, pag ito na-master mo at pag-aralan mo, para ka rin nagpatubo ng pera. Alright. AD, bago tayo magpatuloy, meron lang akong sasagutin na question dito. Sir Jeff, bakit po kahoy ang inyong background ngayon? Nako, hindi ko na po babanggitin kung sino nagtanong. Itago na lang natin sa pangalang Edwin Guevara. Ito po ang sagot sa inyong tanong. Dahil ngayon po ay kahoy ang aking background, kasi po, kailangan ho labahan ang green screen. O, diba? Dito sa Tok Tok, masaya. Yes. Diba, AD, masaya. Ayan, okay. Ako pwede akong maglagay ng background ngayon kasi meron akong kulay green sa aking screen. Ay, pwede. I-try natin, no? I-try natin mamaya, di ba? So habang si ADR ay nagtatry ng background mamaya, no? Ngayon po, guys, no, swerte po kayo sa mga nanonood sa atin. And ADR, balita ko, today is the last day ng ating special promo. Pero hindi na natin babanggitin. Hindi mo na kung anong po yung special promo na yan. Kasi maraming bago ang nakatutok sa atin ngayon, no, di ba? Pero siguradong matutuwa sila, okay? So, AD Rene, we will see each other late ating palatuntunang balitok-tokan. Di ba? Yes. Yung mga tanungan regarding sa tok-tok na negosyo, okay? Alright. So, thank you so much, AD. I'll see you later. Okay, guys, no? Grabe po, no? Excited tayo ngayon. Matatapos po ang taong 2020, pero hindi po tayo papayag na wala pong mangyaring maganda sa taon na to. Okay. So ngayon po, i-share ko ang aking screen. Ito na po ngayon. Sisimulan na po natin ang ating talakayan. Dito po sa ating online franchise orientation. Ang ating pag-uusapan is yung Tok Tok Online Franchise Delivery Service Orientation. Muli po, ako po ang inyong Assistant Director for Training and Creative Marketing dito sa Tok Tok, Jeffrey Antonio Ang, at wini-welcome ko po kay lahat. Yan. So ngayong gabi,
Pag-uusapan natin kung ano ba itong Tok-Tok, paano ba nagsimula ang Tok-Tok, bakit may Tok-Tok, ano ba ang mapapala ko kapag ako ay pumasok sa ganitong klase negosyo, at sino ba ang may-ari ng Tok-Tok. Alright? So, again, welcome po sa inyo lahat. Alright. So, ganito po, no? Ganito lang po kasimple. Actually, ito pong pag-uusapan natin, itong Tok-Tok online franchise delivery service na negosyo is, ayan po, nasa harap na po natin. Isa po siyang klase na negosyo. Ang negosyo po nito is yung delivery service. Tama? So, ngayon po, alam natin marami pong delivery service na umiikot-ikot sa labas. And I want you to know, no, ladies and gentlemen, no, nung last year po, no, wala naman po talaga sa plano ng mga may-ari na magtayo sila or magtatag sila ng isang negosyo na kagaya na ganito, no, ng isang delivery service na negosyo. Wala po yan sa isip ng mga may-ari. No? Actually, never po nilang inisip yan. Okay? Kasi hindi po yan yung linya nila. Kaya lang, bakit ba nagkaroon ng Tok-Tok? Alright. Balikan natin yung mga nangyari nung nagsisimula po yung taong 2020. Tama? Okay. So, para sa karamihan ng mga kababayan natin, itong taong 2020, ito ay hindi magandang enerhiya o hindi ho maganda ang pagpasok ng taon na to para sa atin lahat. Marami pong samot-saring mga pangyayari ang gumimbal sa ating lipunan, o di ba? Nandiyan po yung mga yung pagputok ng Bulkang Taal na nagresulta po sa malawakang ashfall na tinatawag na nagdulot ng pangamba, takot, o di ba? At saka peligro sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nandun po sa Southern Tagalog or sa may Batangas, Laguna area. Pangalawa po, sino po bang hindi makakalimot nung merong sakit po na kumalat? Nagsimula lang po sa isang bayan, no, sa Wuhan. Tapos ito po ay nakahawa ng mga ilang tao hanggang sa hindi na tao, ilang barangay na, ilang syudad na. Ngayon, nagsimula lang po sa pandemic, no? Sa epidemia, no? Epidemic. Kaya lang sa sobrang dami pong nahawang tao, kumakalat na po, tumatalo na po ng hindi na po city, tumatalo na po ng mga bansa, no, iba-ibang bansa na at hindi na po siya makontrol. Kaya po ito tinawag na pandemya. Ito po tinatawag na coronavirus pandemic. Tama, di ba? Na talagang yumurak, o di ba? Sa hindi lang sa ating kalusugan, pati sa ating ekonomiya. O di ba? This is a worldwide problem. So ano pa ba yung mga delubyo na naranasan natin noong panahon ng netong 2020? Nandiyan din po yung kaliwat kanang malalakas na bagyo. Di ba? Matatapos na lang yung taon. Talagang bumagyo pa, no? Kagaya ni bagyong Ulysses, no? Talagang, ay naku, nagpalubog ko sa maraming lugar dito sa atin. At nandiyan din po yung mga patapos na po yung 2020. Bigla po tayo may mga nararamdaman, mga lindol-lindol pa. Ay, nako talaga, okay? So, sa lahat po na nangyari hindi maganda nitong 2020, isa lang po ang tumatak sa utak natin mga Pilipino, no? At hanggang ngayon, ito pa yung nilalabanan natin. Ano yun? Ito yung tinatawag na pandemya o yung COVID-19 pandemic. Ulitin ko hindi lang ho sa bansa natin tumama ito. Apektado po yung buong mundo, no? Pati ho yung mga mayayamang bansa, talagang hindi po nakatakas dito sa pandemic na to, okay? So, kung babalikan natin, ano-ano po ba ang itsura o mga senaryo dito sa Pilipinas na dulot ng COVID-19 pandemic? Ayan, di ba? Simula po nung early months ng 2020, yan po yung nung April, May, June, and July, nalaman ng mga ating mga health workers na isa po sa mga simptomas ay yung pagkakaroon ng mataas na lagnat. Tama? So, kaya po, ito yung isa sa mga senaryo o na napapansin natin, no, na normal po, new normal na ginagawa ngayon. Bago tayo makapasok sa isang establishmento, whether it's sa eskwelahan, grocery, bangko, o sa trabaho, tayo po ay chinecheck ang temperatura ng mga gwardiya. Tama? Now, kapag tayo po ay na-detect na medyo may lagnat tayo or mataas talaga ating temperatura, hindi po tayo pwedeng pumasok sa loob ng sinasabing establishmento. Baka tayo ay positibo sa tinatawag na virus ng COVID-19. Pangalawa po, dahil hinihintay pa po natin na ma-implement yung malawakang vaccination, no, laban sa COVID-19 dito po sa ating bansa. Ngayon po, pansamantala, ginagawa muna ng ating pamahalaan yung tinatawag na social distancing. Tama? Na ito po ay isa sa mga epektibong pamamaraan para hindi po tayo
matransmitan or mahawaan ng virus, tama? Kaya mapapansin nyo, nung nagsimula po ang pandemya dito sa ating bansa, hanggang ngayon ho, di ba? Patuloy pa po nating inoobserbahan yung tinatawag na social distancing at saka yung tinatawag na stay-at-home policy. Kung wala naman po tayong kailangan gawin sa labas, tayo ay mag-stay na lang po sa bahay na. At saka kung tayo po ay nasa labas, make sure, wag ho tayong didikit or wag ho tayong masyadong lalapit sa lahat ng nakikita natin mga kababayan natin nasa paligid. Tama? We should maintain 1 hanggang 2 meters, no? Mas maganda na 2 meters na distance. Tama? Pangatlo, ito pa yung mga pangitain, no? Nung netong pandemic, lahat ng mga health workers natin talaga naka full battle gear ng kanilang PPE, no? Mula sa bunbunan hanggang sa talampakan, sila protektado, di ba? Naka surgical gloves, naka PPE, naka full face shield at saka face mask na tinatawag. Ayan ho, walang tanggalan. Nandyan din po yung kaliwat ka ng ambulansya na naghahatid sa ating mga kababayan sa mga pagamutan. Tama, di ba? Lalong-lalo na yung sa mga na nag-positive sa COVID-19. Tama? Nandiyan din po yung hindi natin makakalimutan ang sikat na sikat at talagang iconic na quarantine pass na tinatawag. Tama? Lahat ho ng pamilyang Pilipino ay mayroong quarantine pass na nasa bahay. Nandiyan din ho yung tinatawag na kaliwat ka ng testing, yung pagsaswab test, para po malaman kaagad, ma-detect kaagad kung sino ho ba, kung sino ho ba sa ating mga kababayan ay ang positibo, no? Kasi napansin ng ating pamahalaan, kapag maaga hong na-detect, no, malaki ho yung pagkakataon o yung tsansa na gumaling ang isang tao sa coronavirus. Bagamat, no, talagang hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng mga scientific at dalubhasa na bakit ganon. Merong, sabi nila dati, yung mga matatanda, yung mga senior, yan ang unang namamatay, tama? Pero meron tayong nababalitaan, mga 100 plus na, super senior na ho, gumagaling sa coronavirus. Meron naman ho, no, nag-gym, maganda pangangatawan, no, talagang machete, no, machete ang pangangatawan. Pero grabe ho, athletic, tinamano ng COVID-19, isang linggo lang, deads na ho, tama, di ba? So, wag ho tayo pakakasiguro, di ba, na tayo malakas, tayo bata, tayo hindi tatablan yan, hindi ho. Di ba, may mga bata na mamatay, may mga matatanda rin na mamatay, may mga batang nabubuhay, may mga matatanda na nabubuhay. Pero ang pinaka-importante, habang hinihintay natin ang vaccine na dumating dito sa ating bansa, gawin muna natin ang lahat ng protocol na yan, tama? At nakita nga, no, hindi lang yung early detection na tinatawag, na nakakapagligtas ng buhay ng isang infected, bagamat ito rin pong tinatawag na quarantine o yung tinatawag na ECQ or MECQ, GCQ, no, yung mga lockdown na tinatawag. Ito po ay effective, no? Hindi lang ho sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, tama? Kasi napansin ng mga doktor, lalo na yung mga scientists, no, na kapag meron pong lockdown or naka-isolate po yung mga tao at hindi ho sila nagkikita-kita, ang virus naman ay kusa hong namamatay, no, within 14 days na tinatawag. Kaya ho, 2 linggong ating lockdown. Kapag wala hong mahawaan, walang host, no, yung virus, no, walang host, no, walang nalipatan na host, hindi ho siya mabubuhay, mamatay. Ganon din ho sa party. Kapag wala hong host sa party, mamamatay ang party kasi walang host. O, di ba? Kayo, masyado kayo seryoso. Pinapasaya ko lang kayo. Okay. So, dahil ho dito, sa mga lockdown na nangyari, dahil ho dito sa pangamba ng ating mga kababayan na sila po ay natatakot na baka sila ay mahawaan ng sakit ng virus na to, no? Hindi na ho tayo masyadong nalabas. Tama? Iniiwasan na ho natin yung mga matataong lugar. At ito naman ay nagdulot ng masamang epekto, hindi lang sa ekonomi, ay sa kalusugan, pero pati na rin lalong-lalo na sa ekonomiya. 95% ng mga negosyo, ng mga trabaho, ang naapektuhan ho nitong pandemya na to, di ba? Dahil natatakot tayo lumabas, dahil napakataas po ng infection rate na tinatawag, 95% po ng mga negosyo na may katungkulan po sa pagsasama, sa pagtitipon or sa pagpapasyal, yan ho ang mga nagsarat na lugi. Ano-ano po yan? Kagaya ng mga restaurant. Alam mo, maniwala kayo sa akin, no? Lalong-lalo na ikaw, no? Napakalakas mo pa namang kumain sa mga samgyup
no, Samgyup, salamat, yung mga ganyan, okay, sa mga eat all you can na restaurant, di ba? Ikaw, napakalakas mong kumain doon. Ano napapansin mo? Di ba, noong nakaraang taon? Nako, October pa lang, pahirapan na ho magpa-reserve. Totoo, pahirapan lang magpa-reserve, di ba? Sa mga restaurant, sa mga eat all you can, October pa lang. Pero tingnan nyo, alam mo ngayon, matatapos na yung taon, grabe, nilalangaw, halos walang kumakain. Tama? Kaya nalulugi yung mga restaurant na yan. Ano pa? Yung mga hotels, di ba? Yan, mahilig tayo mag-staycation. Tama? Grabe. Ngayon, maniwala kayo sa akin, bagsak ang industriya ng hotel. Di ba? Kaya nga nung tumama yung pandemic, ng first 6 months ng buwan, grabe, ang dami kong mga magaganda at magagarang hotel ang talagang nag-lay off, nagtanggal ng mga tauhan. Kasi bakit? Luging-lugi na ho. Hindi na ho kaya. Tama? Kasi natatakot tayo mag-vacation sa hotel. Pangatlo, ano pa? Yung mga tourism, no? Yung pasyalan talaga, yung Baguio, o di ba, yung Boracay, ay talagang bagsak ho talaga, no? Wala hong napunta. Kasi natatakot ho na baka mahawaan ng virus. Pupunta ka nga, yung nga Tagaytay, natatakot na yung iba eh. Di ba? Meron tayong nababasa, no? Na pumunta sa Tagaytay, di ba? Para magbakasyon. Pero no, paghigop ng bulalo, hindi malasaan. Nako, ayan na. Yan ang sinasabi. Di ba? Para magbakasyon. Pero ano nakuha? Virus. O di ba? Nako. Kaya yun po, no? Ano pa? Yung aviation industry, yung mga sa airport, ngayon bagsakan ng presyo ng mga plane ticket, ang dami hong mga ground crew ang nawalan ng trabaho. When you say ground crew, yan po yung nag-handle ng mga bagahe, yan po yung mga nag-park na aeroplano, yan po yung mga naglilinis ng aeroplano, di ba, yung mga aircraft mechanic, yan, lahat yan, di ba? Yan po yung mga ground crew na tinatawag. More than 1,000 ho ang tinanggal ng isang sikat na airline dito sa ating bansa. Hindi lang yan. Pati mga flight attendant natin, pati mga piloto, sadyang naapektuhan din. Bagsak na bagsak ho talaga. Pati na lang yung mga tinatawag na yung entertainment hall, okay, function hall, o diba? Yung mga reunion yan, di ba? Yung mga concert, yung mga anniversary, yung mga kasal, pati kasal, itigil ang kasal. Yan, di ba? Grabe yung coronavirus, pati yung kasal itinigil. O di ba? Okay, so ano nangyari? Guys, maniwala kayo. Lahat yan, 95% ng negosyo, ng industriya, hindi lang sa ating bansa, pati sa buong mundo, ay talagang apektado na rin. Kaya marami hong negosyo hindi na ho kaya mag-survive. Sila po ay nagsara na. No? Yung iba pansamantala nagsara, pero yung iba natuluyan na. Yung mga negosyo, yung mga matataas na mga pangalan ng mga restaurant na hindi mo kalaing malulugi. Nako, coronavirus lang pala, nagpalugi sa kanila at karamihan to sila nagsara talaga. Okay? Kaya yan po ang nagdulot ng malawakang sa mga kababayan natin ang nawalan ng hanap buhay. As in talaga, tanggal. Kaya dito po makikita nyo sa letratong ito na pinapakita ko ngayon, totoo nangyari ito. Nababalita ko sa TV na nag-udyok, no? Yung mga, lalo na yung mga tsuper, no? Karamihan dito mga tsuper, mga construction worker, wala na ho, talagang silang naku, grabe, no? Nakakawa, nakakadurog ng puso. Dahil wala silang biyahe, di ba? Walang pasahero, pinagbawalan silang bumiyahe, di ba? Nag-iingat ang lahat, naubos ang kanilang ang konting naipon at talagang humantong po na paghingi ng ayuda o ng konting tulong sa ating mga kababayan sa lansangan. Kaya ho, talaga nakakalungkot, no? Iba talaga tong ginawa nitong pandemic, talagang yung di mo inakala, no, na parang kapares ho siya ng panahon ng giyera na talagang naghirap yung ating mga kababayan. Grabe, pati yung mga kababayan natin OFW, di ba, na akala mo magandang trabaho, matagal na nagtatrabaho sa ibang bansa, kahit maganda pa yung bansa, kahit maganda yung trabaho, maganda yung kumpanya, pero karamihan ho ng mga tumiklop, ng mga kumpanya, ang mga bansang tumiklop, yan po yung mga mayayamang bansa, no? Ngayon, ano nangyari sa kanila? Dahil nalugi na rin yung kanilang pinagtatrabahuhan, karamihan po sa kanila, 90% po, grabe, inofera na po ng tinatawag na voluntary leave, inofera na ng tinatawag na early termination of contract. Kasi bakit? Wala eh. Kahit gusto ng bossing nila na i-maintain sila, wala na eh. Wala na rin kinikita. Tama? Meron pa yung tinatawag na floating status. Ano yung floating? Naka-standby lang. Pero hindi alam kung kailan magre-resume ang kanilang trabaho. Alam na po natin, lalo ka na, OFW ka na, nanonood sa akin ngayon.
alam mo yan na hindi biro ang gastusin kapag ikaw ay nandun sa ibang bansa. Tama mali? Hindi biro ang gastusin. Tama? Kaya kapag ikaw ay walang trabaho, naku, dumadagdag pa yung gastusin mo. Totoo lang. Karamihan sa mga kababayan natin na inalokan na po ng early termination ng contract, ano ho nangyari? Sila po ay walang choice, umuwi sa ating bansa. Guys, kung dati-rati, sila po ay masayang nauwi sa Pilipinas. Masaya. Kasi may mga baong pasalubong. Tama? Ngayon ho, ibang sitwasyon. Ngayon ho ay mangiyak-ngiyak ang ating mga kababayan. Bakit? Kasi wala na ho silang kasiguraduhan kung meron pa silang trabahong babalikan. Tama, di ba? Kaya nakakalungkot ho yung senaryo. Ngayon, ulitin ko 95% ng mga trabaho at negosyo ang naapektuhan at talagang bumagsak, lalo-lalo ng panahon ng pandemya. Pero, meron pa rin tinatawag ng 5%. Tama? So, ano yung 5%? Sa gitna ng pananalansa ng pandemya, meron pa rin mga negosyo na tila lumakas. No? Sa gitna ng pandemya, ito po yung 5% na tinatawag. Ano ba yung mga negosyo na yan? Una-una, ito po yung mga negosyong may kaugnayan sa pagkain. Ayan, di ba? Yan po yung una. Kagaya po ng palengke, kagaya po ng supermarket. Ayan po. Guys, grabe. Kung nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Nung simula ho ng pandemya, nung unang in-announce, no? Na meron na pong confirmed case na nakapasok dito sa ating bansa, yung may una na pong namatay, no? That was March, no? At maraming kumakalat na may COVID-19 dito sa ating bansa. That was the time na nag-declare po ang ating gobyerno ng tinatawag na enhanced community quarantine o lockdown, na nagresulta po sa malawakang pangamba ng ating kababayan, no? So anong ginawa, no? Karamihan sa ating mga kababayan nung in-announce po 'yon, 'di ba? Lockdown na ho, no? Wala akong makakapasok o makakalabas sa Manila. Siyempre, it's human nature na lahat po tayo susugod sa mga pangunahing bilihan, no? Sa mga grocery, sa mga palengke, ayan po, sa mga supermarket, para po tayo ay mamili, no? Hindi ho sale, kung hindi mamili ng mga essentials, no, kagaya ho ng pagkain. Kaya ho, maniwala kayo sa akin, hanggang ngayon, no, pagkain ho talaga ang malakas, no, nung panahon ng pandemya, pinipilahan yan. Kasi bakit? Bigyan kita ng tanong, anong bibilin mo sa panahon ng pandemya? Bagong rubber shoes o pagkain? Siyempre pagkain. Tama mali? Pagkain talaga. Guys, grabe. So, kaya mapapansin mo, kagaya na nakikita nyo dito sa larawan na to, pagkahaba-haba ho ang pila bago makapasok sa loob ng isang supermarket or grocery, tama, di ba, sa pamilihan. Ako po mismo, inabot ako 1.5 oras sa haba ng pila. Grabe. Yung pinupuntahan kong supermarket, nako, napakalaki yun, no? May pangalan mo talaga, no? Nako, nakita, okay. So, yun yung pinupuntahan kong supermarket. Guys, alam niyo ba yung supermarket na yun? Grabe, no? As in talagang 500 ang capacity ng tao. Kaya lang, nung tumama ho yung pandemic, naku, grabe, di ba? 30% na lang hanggang di ba? 30% na lang yung pwede pumasok. So, alam mo, ang tagal, 1.5 oras ho ako nakapila doon. Kasi, hindi sa 500 din pwede pumasok at one time. Ang pinapapasok lang nila hanggang 50. Hanggang 50 people lang ho. Imagine mo yung tagal na yun. Nung ako po'y makapasok, naku, grabe, parang feeling ko'y nanalo ako sa loto. Di ba, parang tuwan-tuwa ako, nakapasok ako sa loob ng supermarket. Eto na, 1.5 oras ako naghihintay sa labas. Makakabili na ako ng pagkain. Nakaw! Pagdating ko, naku talaga, kasama ng loob ko. Kasama talaga ng loob. Bakit? Nung pagpasok ko sa loob, ala ng tinapay. Wala na! Pati mga hopya na walang pumapansin, pinakyaw na ho. Ala na! Gulay, ala na! Prutas, ala na rin! Biscuit, ala na rin! Naku, sardinas, ala na rin! Noodles, ala na rin. Itlog, ala na rin. No, di ba? Nako, ubos na lahat. Ubusan talaga. Alcohol, talagang wala. Kahit marami kang pera, wala kang mabili. O, di ba? Talagang kaubusan na, guys. Ganon katindi. Pati yung mga crackers na walang pumapansin, di ba? Yung hindi natin binibili, mga crackers. Pati yun, ubos na ubos. Simot na simot, guys. Pati vitamin C, wala talaga. Ubos talaga. Ganon kalupit, no? Talagang yung mga tao talaga pagdating mo, no, hindi lang sa supermarket, alam niyo yan. Pati sa palengke, nagkakaubusan. Di ba? Kaya, kasi it's human nature. Uunahin natin yung pinaka-basic of the basic need. Ano yung pagkain? Tama?
Ngayon, ito yung pangalawang negosyo na lumakas din sa gitna ng pandemya. Ano yun? Dahil itong coronavirus ay rumaragasa sa ating kalusugan, tama? Ito po, lumakas ho, no? Lumakas ho yung pangalawang negosyo na tinatawag. Ano po yun? Ito po yung drugstore, yung pagamutan, o di ba? Ay, pagamutan. Drugstore, butika, o di ba? At saka yung tinatawag na pharmacia, o di ba? So, kasi nga, iniisip ng mga tao, di ba, itong coronavirus na to, ito yung mga simptomas, mga lagnat, ubuhin ka, magkaroon ka ng pneumonia, matindi sipon. Kaya karamihan sa ating mga kababayan, sobra hong nag-ingat. Sobra talagang nag-ingat. Alam mo, ginawa nila, guys, no, sugod talaga yung ating mga kababayan sa mga botika, farmasya, at saka mga drugstore para mamili, no, ng mga vitamin C na tinatawag, ng mga carbocysteine. Yun yung gamot sa ubo, no? Yung mga gamot sa lagnat, paracetamol, gamot sa sipon, o di ba? Naku, talagang lusog talaga, no? Pati yung alcohol kung meron, naku, lahat talaga. Guys, grabe, as in wala ka na rin mapili. Totoo. Kahit nga, di ba, vitamin C, wala talaga. Kahit merong isa pambata pa, naku, triple ang presyo. Totoo yan, totoo. Ganun ho, no? Ganun ho kalakas. Kasi bakit? Siyempre, yung mga tao, gusto nila, kahit alam nilang walang gamot sa COVID-19. Anong ginagawa nila? Talagang bumibili tayo ng mga vitamins, bumibili tayo ng mga gamot para mapalakas lalo ang ating katawan at ingat na rin. Tama, di ba? Kaya po, pinilahan po yung mga drugstore, no? Yung mga parmasya pinilahan, no? Di ba? Ngayon, ano po yung pangatlo? Nako, ito po yung pangatlong negosyo na talagang imbis na magsara, imbis na magbawas ng tao, imbis na manghina, nako, mas lalo pang lumakas nitong panahon ng pandemya. At yan yung tinatawag na delivery service. Ayan, di ba? So, ano-ano po ba itong mga delivery service? Mula noon hanggang ngayon, nandiyan yung delivery service. Ito yung mga nakikita nyo na naghahatid sa mga bahay nyo, yung mga ino-order nyo online. Yung mga no-order nyo, tinatawag na sa telepono, sila yung nagdi-deliver, di ba? Sila po yung lumakas. Nako guys, alam mo, ngayon po, mas lalong lumakas ang delivery service kasi bakit? No, nung nag-declare po ng ECQ, no, ng lockdown, di ba, bawal tayo lumabas. So anong ginagawa? No, talagang nagsulputan yung mga online store na tinatawag na pwede ka na mag-order online, di ba? Cellphone lang, order ka na, tapos ipapadeliver na lang. So ito hindi lang naging conveniente, pero ito ay naging isang pamamaraan para hindi po tayo mahawaan ng agad-agad sa virus na tinatawag na COVID-19. Tama? Kaya ngayon po, nako, halos lahat na pinapadeliver. Simulan ho natin sa pagkain. Dati, grocery. Tama? Ikaw mismo ang pupunta, no, sa grocery or sa supermarket. Pero ngayon, ang dami na ho. Online grocery. Tama, di ba? Add to cart ka lang. Ayan na! Dadali na sa bahay mo. Delivered na agad. Pangalawa, anong uri ng pagkain? Palengke. Ngayon, marami na online palengke. Tama? Add to cart, okay, add to basket. Meron pa akong nakita, add to bayong, di ba? Tapos, di-deliver na kagad. Ay, grabe. Ito pa malupit. Netflix, no? Netflix, movie marathon, ayan na, di ba? Okay, nagutom ka, wala kang time magluto, o di ba? Nagmamadali ka. So, anong ginagawa? No, pa-deliver, order tayo ng pagkain sa ating fast food, no, favorite fast food or restaurant, order ng pagkain, konting click lang, add to cart, tapos check out, ayan na, ay, ayan na, tok na, di ba? Kakatok, di ba? Magdo-doorbell na ho, ayan na ho, di-deliver na yung pagkain. Tama, di ba? So, ngayon mo, no, kahit ano pinapadeliver na eh. Lalong-lalo na yung mga sale, kagaya ng mga 10-10, 11-11, 12-12, di ba? Yung mga bounce back, di ba? Nako, order lang, add to cart, rubber shoes, gadget, nako, i-deliver. Document, di ba? Kailangan na ipadala sa opisina, ipadala sa kaibigan mo, i-deliver na yan. At saka, kaway-kaway sa mga plantito at mga plantita dyan. Di ba? Halaman. Di ba? Pati halaman, pinapadeliver na ho. Ay, nako talaga. Kaya po, ito po yung dahilan kung bakit ang delivery service po ay napapanahon sa lahat ng panahon. At ito po yung negosyong kailangan talaga natin. Kaya ang delivery service po, sa lahat ng mga negosyong
patok na patok, no? Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ito po ang negosyong number 1, no? Di ba? Alright, at talagang kailangan. Okay, so, ngayon, karamihan sa atin nag-iisip, aba, napakaganda pala ng delivery service niya na. Kaya pala, Jeff, binigyan mo ako ng idea, gusto ko magkaroon ng negosyo ng delivery service. Tama-tama, meron akong 3 motor dito. O, di ba? Pwede. O, di ba? Guys, ako na magsasabi sa inyo, napakaganda ko talaga ng negosyo ng delivery service. Kaya nga, in-invite ka ng kaibigan mo para makinig sa akin ngayon. Tama? Ito, in-explain ko sa inyo. Okay. So, alam niyo ba kung gaano kaganda ang negosyo ng delivery service? Aba, syempre, unang-una, pinakita ko kanina na mula noon hanggang ngayon, ito ay negosyong patok na patok. Tama? Pangalawa, kaya siya patok na patok kasi ito ay negosyong in demand sa lahat ng panahon. In demand, grabe, in demand talaga, no? Imbis na mabawasan, lalong lumalakas pa yung demand, no? Di ba? Tapos pangatlo, kasi dito magandang kitaan. Okay, yun doon po tayo, di ba? Kapag tayo magninegosyo, gusto natin napapanahon, patok na patok, o di ba? At saka yung kitaan maganda. Okay, so ngayon, ang tanong, magkano ba talaga ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Okay, so kung ikaw po ay bago lang po sa larangan ng delivery service, ihimayin ko lang ha, pag sinabi mong traditional delivery service operator, o di ba? Okay, delivery service na traditional. Ito po yung mga pangkaraniwang delivery service na nakikita nyo ngayon. Di ba? Lalo-lalo na yung mga nakamotor, yung mga naka-green, naka-blue, naka-orange, naka-pink, naka-red, yan. Sila po yung mga traditional delivery service, tama? Ngayon, pag sinabi mong operator, sila po yung nagmamanage sa mga motor nila or sa mga riders, tama, di ba? Ngayon, pag sinabi mong traditional delivery service operator, sila rin po yung may-ari ng company, okay? So kung ano po yung pangalan ng naka-green, yun po yung operator. Siya po yung may-ari ng company, di ba? O ano po yung nakapangalan ng orange, di ba? Yun po yung operator, siya rin po yung may pangalan, siya rin po yung may-ari, di ba? Okay. So, ngayon magkano bang kinikita nila? Okay. Lahat po ng delivery service, lahat, okay? Meron po silang standard na kita. So, ang tawag po dun sa standard na yun is 20%. Paano kumikita ang isang delivery service operator? Kumikita ho yan sa bawat delivery fee ng kanilang customer. Tama? So, etong si rider ang kukuha or mag-accept ng delivery. Tama? So, pipick upin niya yung delivery, yung item at i-deliver niya. Tama? Ngayon, kada isang transaction, isang hatid, isang biyahe, meron yung tinatawag na delivery fee. Tama? Ngayon, kung magkano yung delivery fee, 20% doon ang kinikita ng operator. Yan. So, ganun kalaki ang kita ng operator. Ngayon, just to give you an idea, paano ba talaga kumita ang isang operator, ang isang traditional operator? Ganito yan. Di ba sinabi ko nga, pag operator, ikaw ay may-ari ng delivery service. Tama? Okay. Ngayon, kapag ikaw yung operator, ikaw ay may mga riders. Ikaw ang nagmamanage nun. Tama? Okay. Let's say, maglaro tayo, no? Meron ka lang 100 riders. Okay? Maliit ho yun. Sobrang liit. Kasi bakit? Ayon sa akin, bubuwi. Yung isang delivery service sa kulay orange, alright? Meron silang estimated number of riders na more or less na sa 20,000. Ganun karami. Yung mga nakakulay green naman, di ba? Nakakulay green. Meron silang estimated more or less na mga riders na nasa around 30,000. Tama? Kaya yung i-example natin na 100 rider ay napakakoti lang. Okay. So, sabihin na lang natin na meron kang 100 riders na hawak. Okay? Operator ka. Ngayon, kada isang biyahe, yung rider mo ay naghahatid siya ng delivery package, no? At meron lang tong average na 150 pesos delivery fee per transaction. Okay? Example lang. Ngayon, kada isang rider mo, bumabiyahe lang siya ng 20, no? 20 biyahe. Okay? Kada araw, no? 20 deliveries lang per day. Ngayon, i-multiply mo ng 20%. Yan po yung kita mo. So, magkano lahat yan? 100 riders times 150 pesos average delivery fee per transaction times 20 deliveries per day
multiplied by 20% ng inyong traditional delivery service operator, no, income, magkano yan? Pwede ka palang kumita ng 60,000 kada isang araw, di ba? So guys, imagine nyo to kung ikaw ang operator at kumikita ka ng 60,000 kada isang araw, di ba? Malaking tulong na yun. 60,000 isang araw, pang kape-kape. Pwede na, di ba? Ito pa malupit. Alam niyo ba kung ano yung patok? Ang delivery service, walang holiday. Kung kailan holiday, doon mas lalo marami nagpapadeliver. Tama? So, ito po ay per day. 60,000 per day. I-multiply mo siya, okay, ng 30 days or isang buwan. Now! Ito ho ang potential na pwede mong kitain sa loob ng isang buwan. 1.8 million per month. O, di ba? Okay na ba sa yan? Pwede, di ba? Ganon kalupit. Ganon kalupit bilang isang operator. O, di ba? Ngayon, marami magsasabi sa akin, Jeff, salamat ng marami. Kahit hindi ka namin kilala personally, pinapakita mo sa amin itong ideya na to, na pwede pala kaming kumita sa pagiging isang delivery service operator. Tama? Magmamanage na kami ng rider, pwede na kami kumita dyan. Ay, walang anuman. Tama, di ba? Okay. Ngayon, pero uunahan ko ulit kayo. Ano yun? Di ba sabi ko nga kanina, maganda ho itong negosyo na to. Bakit? Kasi ito ay negosyo patok, ito ay negosyo in demand, at ito ay negosyo na papanuhon sa lahat ng panahon. Tama? Ibig sabihin, kailangan ng tao. Ngayon, pangalawa, sinabi ko kanina na malaki ang kitaan dito sa delivery service. Totoo, pwede kang kumita ng 60,000 a day or more than 1 million sa buwan. Ganun kalupit. No? Operator ka, mag-manage ka lang ng motor mo, ng mga riders mo. Tama? Okay. So, eto problema. Ako na rin yung magsasabi na hindi ho ganun kadali mag-set up ng sarili mong delivery service company. Hindi rin siya ganun kadali. Tama? Kaya pala, kahit malaki ang kitaan, kahit magandang potential, kahit napapanood itong negosyo na to, kahit marami sa inyo ang nag-iisip ngayon na gusto ko talagang mag-negosyo ng delivery service, buti na lang, thank you talaga Sir Jeff, dahil pinakita mo to, marami ko nag-iisip. Kaya lang ito sabihin sa inyo, hindi ko ganun kadali. Kasi yan po yung dahilan kung bakit mabibilang mo lang sa daliri mo. Ha? Mabibilang, bilang na bilang lang. Ha? Kung sino-sino lang ang mga delivery service operator o yung mga kumpanyang delivery service dito sa ating bansa. Di ba? Iilan lang sila. Bakit? Kasi mahirap po. Di ba? So, paano mahirap? Jeff, magkano bang kapital? Yan. Karamihan sa inyo nagtatanong ngayon, magkano bang kapital na kailangan? Tama? Para ma-set up ang sariling delivery service company. Okay. Bago ko sagutin kung magkano ang kapital na kailangan muna natin malaman kung ano-ano ba yung mga bagay na kailangan natin para mabuo ang pinakakapital na kailangan. Ayan, di ba? So ngayon po, bibigyan ko kayo ng tip. Ito yung mga kailangan nating mga bagay para may set up ang ating traditional delivery service na kumpanya. Unang-una, kailangan mo ng hindi bababa sa 50 million pesos. Para saan yan? Kasi magtatayo ka ng sarili mong delivery service, kailangan mo ng isang IT company na tutulong para gumawa sa sarili mong delivery service system, delivery service software, delivery service app na pwede na i-download sa kanilang computer at sa kanilang cellphone, delivery service na database, no? Lahat yan, no? Ibig sabihin yan, kailangan mo ng program. Okay? At hindi ho ganun kamura magpagawa ng program. Bakit? Kasi hindi lang naman isang programmer ang gagawa niyan eh. Tama? Dahil ang isang delivery service software system ay isang komplikadong program, ito po ay binubuo ng maraming programmers. Tama? Okay. So, sabihin na natin na, sige, 50 million minimum, no? Kaya mong gawa ng paraan, kaya mong ipangutang. Okay. So, ano pa yung susunod? Diyan ba natatapos na? Hindi. Kasi, kailangan mo pang mag-budget ng taon-taon nang hindi bababa sa 15 or 15 milyones taon-taon. Ito po yung pag-maintain ng ating system, no, ng ating app, no, ng ating mga server, no? Kasi hindi pwedeng nagtayo ka ng delivery service company. Meron ka ng app, meron ka ng system.
Tapos wala magbabantay niya. Wala mag-update, wala mag-upgrade, wala mag-maintain. Ha! Nako, para lang sa kaalaman nyo, kapag meron kang isang program, no? Or system, no? Or software, maniwala kayo sa akin, 2 linggo lang lumipas, luma na yan, obsolete na yan. Tama? Kaya dapat meron hong mag-maintain. Meron isang IT company na mangangalaga ng ating system at software. Kapag walang nangalaga dyan, maniwala kayo sa akin, magka-crash ho yan, babagsak ho yan, babagal yan, tama, di ba? At magmamalfunction, yun ang ayaw natin. Pangatlo, bukod sa 50 million, 15 million sa taon-taon, kailangan mo kumuha ng opisina, no? Para sa inyong operation. Hindi lang isang opisina, kundi malaking opisina. At kapag may opisina ka na, kailangan mo kumuha ng tauhan, no? Kailangan mo mag-hire ng tauhan, kailangan mong pasweldo, kailangan mong kumuha ng mga permit, kailangan mong magbayad ng operating expense, kailangan mong bumili ng gamit, kailangan bumili ng mga computers, ng mga printers, kailangan lahat yan, tama? Kailangan mo magrenta ng opisina, grabe, di ba? So sa madaling sabi, kailangan mo ng minimum na 300 million. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Bakit kanyo? Kasi hindi naman kilala yung delivery service na negosyo mo eh. Tama, mali. Okay? Ngayon, paano siya makikilala? Okay? Teka lang po ha. Okay. So, paano mo siya makikilala? Ay, simple lang ho. Kailangan mo pang kumuha ng endorser. Nako, ayan na. Kailangan mo pang kumuha, no? Hindi lang ng endorser, ng mga model. Kailangan mo pang gumastos para sa tinatawag na OOH or out of home advertisement. Yan yung mga billboard. Nako, ayan na, di ba? Kailangan pa magbayad, gumawa ng commercial. So, ibig sabihin, kailangan mo pa mag-budget ng another 100 million. Nako, ayan na po, no? Para makilala ang iyong delivery service. Ito pa malupit. 400 million yung nagagastos mo. Hindi pa tayo tapos dyan. Bakit? Kailangan handa ka magpalugi ng 2 taon. Okay? So, tatakbo itong negosyo mo ng 1 hanggang 2 taon, doon mo palang malalaman kung puputok or magkiklik. Tama, di ba? Ayan. So, sa madaling sabi, kung ako po tatanungin nyo, kailangan nyo ng minimum na 500 million pesos para po magkaroon kayo ng sariling delivery service. Napakamahal po talaga. Kaya hindi ko ganun kadali mag-set up, hindi ko ganun kadali, no? Mag-develop ng isang delivery service na negosyo at bilang isang operator. Kaya yan po yung dahilan kung bakit ilan lang po ang mga delivery service na nakikita natin sa ating lansangan. Ilan lang po sila at bilang na bilang lang sa mga daliri natin. Ngayon, marami ang tatanong, Sir Jeff, bakit naman ganyan ka? Bakit? Nananahimik ako sa bahay. In-invite ako ng kaibigan ko para makinig sa'yo. Ngayon, nung nag-explain ka, nabuhayan ang aking loob. Tumibok ang aking puso. Uminit ang aking dugo. Ayan, di ba? Talagang nanumbalik ang aking ngiti, no? At kislap sa aking mata nung narinig ko yung idea ng delivery service. Gusto ko nang gawin yan. Kaya lang ba't ganun ka, sir? Bakit? Para mo kong binagsakan ng takip ng ulam. Bakit? Binagsakan mo ako ng pinto. Pagkatapos mo akong kumbinsihin na magandang negosyo to, tapos yan ang sasabihin mo sa akin. Ang hirap pala magtayo para mo akong pinaasa. Tama, mali? Oo. Pero, teka lang, hindi pa ako natatapos. Dapat lang ma-excite ka. Bakit? Kasi kung nararamdaman mo sa puso mo, aba, na maganda pala itong delivery service na to. Nako, hindi ka nagkamali at hindi ka nagtapon ng oras para makinig sa akin. Bakit kanyo? Kasi, etong totoo. Wala kang milyones. Tama, mali. Kahit ako wala naman ako milyones Pero dahil parehas tayo, na gusto mo pa rin magkaroon ng sarili mong delivery service na negosyo. Tama, mali. Wala kang milyones ng pera, pero gusto mo magkaroon ng sarili mong delivery service na negosyo. Ngayon ito malupit. Pwede ka nang maging operator Maging isang franchise operator. Tama? Bakit? Ngayon, hindi mo na kailangan, okay, ng milyones. Ang kailangan mo lang, 288,800
888 pesos para magkaroon ng sarili mong delivery service ng negosyo at pwede ka na rin maging operator bilang isang franchise operator nito. Ha? So ano yung delivery service na yan? Ito ho yun. Ito ho yung TokTok. TokTok ang pinakabago at ang pinakaunang online franchise operator delivery service dito sa ating bansa. Tama, di ba? Ngayon, ito po ang ating mga brand ambassadors, si Aldab, si Sir Alden Richard, at saka si Miss Maine Mendoza. Isa po sila sa mga maghahatid ng saya sa inyong mga bahay. Sila po yung mga kakatok din. O, di ba? Para mag-deliver ng saya. Ayan, o, di ba? Ngayon, napag-uusapan kanina, sabi ko nga, na yung mga may-ari ng TokTok, wala naman talaga sa plano nila na magtayo ng isang delivery service ng negosyo. Pero, nanganak lang itong idea na to nung panahon ng pandemya, sa gitna po ng pandemya. Bakit? Nakita ng mga may-ari yung negatibong epekto ng pandemya, hindi lang sa kalusugan, pati na rin sa ating ekonomiya. Sabi ko nga kanina, marami ang naapektuhan, maraming nawalan ng hanapbuhay at trabaho. Pero, nakita din nila na yung delivery service po ay talagang lumaki, no? Lumaganap, no? Talagang bumongga, diba? Ika nga, no? Talagang mas lalong lumakas nung panahon ng pandemya. Nakita rin nila at naintindihan nila na malaki po ang kita ng operator. So, doon po sila nagkaroon ng idea. Kaya po sila, no, namuhunan sa kanilang sariling delivery service ng negosyo, which is yung TokTok. Hindi lang ho dahil magandang kitaan. Hindi. Hindi lang ho dahil patok na patok, no? At talagang in-demand itong negosyo na to. Hindi doon. Naisip nila na kapag ang isang tao ay operator ng isang delivery service, pwede siyang kumita ng maganda, pwede siyang kumita ng malaki. At naisip din nila na kapag ang operator, no, ang isang tao ay operator, marami siyang matutulungan ng mga kababayan magkaroon ng hanap buhay bilang mga delivery riders. Tama, di ba? Kasi malaki rin ang kitaan dito. Kaya ho nila tinayo yung TokTok. Bakit? Para mabigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin, lalong-lalo na kayo, yung ikaw, na nanonood sa akin ngayon, na naapektuhan ng pandemya, na nawalan ng trabaho, na nabawasan yung oras sa trabaho, na umuwi na lang mula sa ibang bansa at hindi na alam kung makakabalik pa siya o may trabaho pang babalikan. Kayo po ang dahilan bakit nagkaroon ng TokTok. Kasi gusto ko ng may-ari na bigyan kayong lahat ng sariling delivery service ng negosyo. Gusto ng may-ari na gawin kayong lahat operator. Gusto ng may-ari na magkaroon kayo ng hanap buhay o livelihood na kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita bilang operator or bilang rider. Yun yung maganda dito sa TokTok. At gusto nila na magkaroon ka ng delivery service ng negosyo na hindi mo na kailangan maglabas ng milyones. 288,888 pesos all in na, pwede ka na mag-iisang franchise operator ng TokTok. Sila po yung mga may-ari. Ito po si Boss Jonathan So, siya po yung ating President and CEO. Ito naman si Boss Carlito Makadangdang, siya naman yung ating Vice President and CFO. Sila po yung dalawang may-ari ng TokTok. Diba? Again, ulitin ko ha, yung TokTok delivery service na negosyo, ito po ay ipinanganak sa gitna ng pandemya out of the need na tulungan yung ating mga kababayan na magkaroon ng hanap buhay o ng livelihood, no? Dagdag income na kahit nasa bahay lang sila, pwede silang kumita ng maganda. Ayan po yun. Okay? So ngayon po, sabi ko nga, hindi mo kailangan ng milyones. 288,888 lang. Binubuksan na po ng TokTok yung pintuan para mabigyan tayo ng pagkakataon na maging isang operator. Dahil TokTok po ito, franchise operator na pwede tayong mag-manage ng mga riders natin at pwede tayong kumita mula sa kanilang delivery. Pwede na ho. Kaya lang, may special na regalo ang ating mga may-ari. Tama, di ba? Ano yung special na regalo? Dahil, di ba, sabi ko nga kanina, imbis na milyones ang kailangan mo, dito, pwede ka na maging isang online franchise operator ng inyong TokTok delivery service ng negosyo ng 288,888. Tama? Pero dahil gusto tayong matulungan ng ating mga bossing for a special limited time only, nako, kunin
kunin nyo na to, no? Itok-tok nyo na to. Bakit? Hindi na ako 288,000. Makinig kayo ha. Hindi na 288,000. Guys, para magkaroon kayo ng negosyo ng tok-tok bilang isang online franchise operator, nako, special, limited time only, 58,888 pesos na lang. All in na kagad. Yan po ang regalo ng mga may-ari. Tama, di ba? Kasi gusto nila kayo tulungan magkaroon ng negosyo ng bilang isang online franchise operator. Ngayon, kapag nag-avail po kayo ng Tok Delivery Service Package na 58,888 pesos, ulitin ko ito ay limited time promo lang, no? Special lang po to. Ang mga kasama ho dito ay magkakaroon ka ng Tok Personal Delivery Link and Referral Code. Ibig sabihin nito, pwede kang kumita ng 3%, no? Sa lahat ng delivery bookings ng inyong mga kamag-anak, kakilala, kapitbahay, no? Mahal sa buhay, no? Nang kahit nasa bahay ka lang, kahit wala ka nang ginagawa, basta every time na gamitin lang nila yung personal delivery link mo at saka referral code, so tuwing sila yung magpapabook, no? At tuwing successful ang booking nila, automatic kumikita ka ng 3% doon habang buhay na. Yun ang maganda. Pangalawa, sabi ko nga kaya siya mura, hindi mo kailangan ng milyones kasi hindi mo na kailangan magpagawa ng sarili mong system, ng sarili mong software, ng sarili mong mga apps, no, na pwedeng i-download, no? Hindi mo na kailangan magpatayo ng opisina, magrenta ng opisina, kumuha ng tauhan, magbayad ng mga pasweldo, o di ba? Ayan, hindi na. Kasi bakit? Magkakaroon ka ng sarili mong online virtual office ng Tok operator, no? Portal ang tawag dyan, no? Magkakaroon din yan, kasama rin yan sa package ng binayad mo. Pangatlo, kahit wala kang alam sa computer, tuturuan ka namin kasi meron tayong full technical support and online franchise operator training. Nagsisimula na po yan ngayon. Itong pinapanood mo, ito na po yung Tok online franchise orientation na tinatawag. At araw-araw po yung training natin tuwing Mondays through Saturday, no? Hindi po kasama yung holiday dyan. Di ba? Pangapat, kapag kayo po may katanungan sa Tok, pwede po kayo tumawag sa customer assistance hotline natin. Or pwede kayo mag-email help@toktok.ph or hello@toktok.ph. Or pwede kayo tumawag sa telepono bilang 8424-8617. Ayan po. Tuwing Mondays through Saturday, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Again, imbis na 288,888, ito ay promo lang. Tama? Mula December 22 hanggang ngayon na lang pala. Hoy! Hanggang Lunes na lang. Ngayon, December 28, 2020. Hala! Kaya mamaya ho, magkatapos itong pinapanood nyo, kung interesado na po kayo, kausapin nyo na, kulitin nyo na yung taong nag-imbita sa inyo dito para masimulan na po natin, okay? Ngayon, teka lang. Huwag muna kayong tatayo dyan. Huwag muna kayong mag-text dyan, ha? Huwag nyo muna tawagin yung mga asawa nyo na sasali tayo dito. Okay, mas maganda, panoorin din niya to, no? Kasama natin siya dito, okay? Ngayon, marami sa inyo ang nag-iisip ngayon, aba, total, marami naman akong napamaskuhan, tama? Kahit papano, kaya kong gawan ng paraan itong package ng Tok, itong 58,888. Hindi pa ho tayo natatapos dyan. Bakit? Meron pa ho kaming good news. Ito isang damakmak na good news. Kasi bakit? Dito nyo makikita na gusto talaga tayong tulungan ng ating mga bossing, tama? Na makabangon muli sa gitna ng pandemya, tama? Okay. Dahil alam po namin na importante po at mahalaga ang bawat kusing na ating pinagkakitaan, no, sa ating hanap buhay. Guys, alam nyo ba na yung mga bossing natin na gusto talaga tayong tulungan at sila rin pala yung may-ari ng tinatawag na sikat na showmaking online franchise na food cart na negosyo, tama? Yung mga sikat na food cart brands kagaya ng Potato King, Siomai King, Siopaw the King, o di ba? Noodle House, Burger Factory, sa kanila ko yun. Pati yung tinatawag na Mangbox Manok, sa kanila rin po yun. Tsaka yung Boy Bondat, o di ba si Tito Boy Abunda. Sila, yung Boy Bondat, di nyo alam? Yun po yung nagbebenta ng may produkto ng pinakamasarap na special sisig, pinakamasarap na spicy sisig, at saka ang talaga nakakakalimot na pangalan, pati bahay mo makakalimutan mo dahil nung natikman ko to, nakalimutan ko na yung pangalan ko,
Umuwi pa ako sa ibang bahay na hindi ko alam. Ano po yun? Yung tinatawag na Boy Bondat Special Beef Pares Malinamnam. Sabi nga ni Tito Boy, para kang kumain sa labas! O di ba? Ganun ho. Naku, sila pala may-ari nun. So, bakit ko sinasabi to? Kasi, simula nung nagkaroon ng pandemya, tama? Marami rin hong gusto mag-franchise ng negosyo ng pagkain. Ang ginawa nila ng mga bossing natin, si Boss Jonathan, si Boss Carlito Makadagdang, ang ginawa nila, guys, grabe, ginawa nila nilang online franchisee ito. Tama? Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi guys, dahil gusto talaga tayo matulungan. Guys, grabe talaga. Gusto talaga tayo matulungan ng mga bossing natin. Eto na ho. Mula December 22 hanggang ngayon, no, December 28, holiday gift. Regalo na po, holiday gift. Hindi na ho 288,000, hindi na ho 58,888, kung hindi 16,888 na lang, one-time package, all in na. Ito pa masarap. Hindi ka lang magkakaroon ng sarili mong Tok online franchise na negosyo, okay? Magkakaroon ka rin ng tinatawag na 7-in-1 Show My King food online food franchise na negosyo. O di ba? Yan po yun. So ibig sabihin, bukod sa Tok, meron ka na rin negosyo na online food franchise. Di ba? 7-in-1. Magkasama ho yan. Hanggang ngayon na lang ho yan. Hanggang ngayon na lang ho. Tama. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Kasi ayon sa aking bubuit, kinabukasan, no? Magiging 288,000 o kaya magiging 58,888 ulit yan. Tapos yung Tok at saka yung Show My King, hindi na ho yan magkasama. Magkahiwalay na ho. O di ba? Ngayon, guys, grabe. Naku, take this opportunity. Tulitin nyo na ho yung taong nagpakilala sa inyo ng negosyo na to. Kung excited na ho kayo, o sabi niyo siya mamaya na, hindi pa tayo tapos. Kasi explain ko pa kung paano gumana ng kitaan dito. Tama, di ba? Okay. So ngayon guys, di ba? Marami nagtatanong, sana extended po. Hindi ko alam, no? Kung ma-extend po siya bukas. Sana sir, paabutin na lang hanggang matapos yung taon. Tama, kasi ngayon lang namin nakita to. Gusto talaga namin sana ho, no? Guys, wala akong magagawa, no? Kasi ang extension lang natin hanggang ngayon na lang ho. Pero total, sa tingin ko nanonood yung dalawang bossing natin, nanonood naman sila, di ba? Pwede naman kayo mag-comment no? Pwede kayo mag-comment diyan, tama? Okay. Kung gusto niyo ma-extend, ako pwede natin i-comment na, boss, please extend hanggang matapos yung taon. Yan! Para may chance naman yung iba na maka-avail ng package ng Tok. Tama, di ba? Tingnan natin, no? Please extend. O, di ba? Ayan po. Okay. So, ano pa yung kasama? Bibili po kayo ng package ng Tok, di ba? Worth 16,888. Ngayon, again, kagaya sinabi ko, kasama na po dyan yung Tok, online franchise delivery service na negosyo, plus yung pambihirang Show My King, 7-in-1 online food franchise na negosyo, pinagsama. Okay? Bukod pa dyan, meron pa tayong mga freebies na tinatawag. So, ano ba yung mga freebies natin? Okay? 2,000 pesos worth of JC Health and Beauty products, makukuha mo, plus 1,000 pesos worth ng food sampler. Diba? Matitikman natin. Ano yung 1,000 pesos worth? Nandiyan yung Mang-Box manok. No? Nako, napakasarap po ng Mang-Box manok. Ox na ox kay Mang-Box manok. Tama? Ayan, no? Ang dami ko nakikita, no? Please extend. Please extend. Ang dami. Please extend. Guys, no? Marami mo nagme-message sa akin ngayon. Sir Jeff, bakit ngayon lang namin nalaman to? Kung kailan ngayon kami tumutok? Ngayon na pala yung last day. Please, kung pwede po extend. Guys, no? Ako na magsasabi sa inyo. Okay? Ayan po. Kung yung iba po, nagsabi dito, sabi, please extend po. No, sabi ni Yen Braga, waiting pa po sa sweldo sa katapusan. Nako, Yen Braga. Nabasa ko yung pangalan mo. Alam ko, marami din, totoo. Marami nagsasabi, boss, please extend para makasali daw yung makakuha pa ng package yung iba. Guys, ang sabi talaga ng bossing hanggang ngayon na lang. Pero naniniwala ako, no, dahil mabait po yung mga puso natin, mga bossing. Kahit boss, no, ako na nakikiusap. Boss, kahit hanggang matapos lang itong taon na to. Tama? Kasi marami talaga tayong matutulungan
mabigyan natin sila ng negosyong online franchise operator business ng Totok delivery service. Imagine mo, meron ka ng online franchise na negosyo ng delivery service, magkakaroon ka pa ng Siomai King 7-in-1. Tama? Kaya ang dami ko nakikita dito na please extend. O, di ba? Okay. So, ngayon explain ko ngayon. So, bukod sa Tok at saka sa Siomai King, magkakaroon ka pa pala ng freebies. Tama? Okay. Pero, within NCR lang po itong yung freebies natin na kasama yung pagkain na. Pag outside na ho ng NCR, no, kagaya ng Cebu, Davao, okay, probinsya, no, hindi na ho tayo, you're going to get 3,000 pesos worth of health and beauty na package. Tama, di ba? Okay. Bakit? Kasi mahirap pong i-travel outside, no, ng NCR. Yung mga pagkain baka mapanis. Tama, di ba? Ayan, oh. Pero it doesn't matter kasi bakit? Free lang naman yun eh. No? It's a freebie. Okay? So, diretso na tayo. Ngayon, makinig na sa mga nagtatanong, okay, kung paano po itong kitaan dito. Ito na. Diretso na tayo. At saka sa mga nagtatanong na tinatawag po ng operator technical training, ito na ho. Ito na yung sample. Makinig kayo. Okay. So, sabihin natin, nag-avail ka na ng package ng Tok worth 16,888. Tama? So, ngayon, bilang benefit, meron kang freebies na mga product. Freebies lang to ha. Okay. It doesn't matter kung makuha mo. At meron ka rin 7-in-1 na Siomai King online food franchise na negosyo. Tama? Kasama na yung Tok. Ngayon, dito sa Tok, meron yung 3 paraan para kumita ka. Ano yun? Unang-una, after mo mag-avail ng package at i-register to sa ating sistema, ang tawag na sa'yo, Tok online franchisee. At entitled ka ng kumita ng 3% mula sa inyong personal delivery link at referral code habang buhay. Okay? Pangalawa, pwede ka na rin maging isang Tok online franchise operator at kumita ng additional 7%. O, diba? Mula sa deliveries ng inyong mga rider. Okay. Pangatlo, kung ikaw po ay may sariling motor at marami ka pang oras, pwede ka rin maging sarili mong rider. Tama? At kumita ng 80% outright sa lahat ng mga delivery fee ng mga customers mo. Ayan. So, yan po yung 3 paraan para kumita dito sa Tok. Dito lang sa Tok, pwede kang maging 3. Okay? Ngayon, ano ang unang gagawin? Alright. Pagkabili mo ng package, no? Ng Tok Delivery Service package, meron siyang kasamang tinatawag na activation card or activation code. Tama? Okay. Ngayon, sa likod ng activation card, meron siyang PIN number, activation number, at saka ang pinaka-importante sa lahat, ID number. Tama? Ngayon, para saan itong activation card na to? Okay? Yan po ay kailangan i-register sa ating sistema. Tutulungan ho kayo ng inyong mga online mentors, ng inyong coaches, okay? O yung mga taong nag-imbita sa inyo para malaman yung Tok. Tutulungan nila kayo at sila po yung magre-register sa sistema. Huwag ho kayo. Bakit? Baka magkamali kayo. Tandaan nyo ha, mahal ho yan. 16,888 package ho yan. Tama? Hindi ho pwedeng magkamali. So sila po yung magre-register. Okay. Ngayon, tatandaan nyo to ha, nakabilog na ho yung ID number. Tama? Kasi yan ay importante. Yung ID number na yan, yan ho yung magiging identity mo dito sa Tok. Okay? Pati sa inyong libreng Siomai King online food franchise na negosyo. Tama? Yan ay magiging identity mo. Okay? Ngayon, yung ID number mo, yan din ang tinatawag na franchise ID number sa Tok. Okay? Maliwanag ha? Alright. Ngayon, pagkatapos po i-register ang inyong pangalan or ang inyong account sa ating sistema, automatic, ang tawag na sa inyo ay Tok Online Franchisee. Congratulations! Isa na kayong Tok Online Franchisee. At being a Tok Online Franchisee, pwede ka nang kumita ng 3% habang buhay. Sa tuwing
Gagamitin lang ng mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo ang inyong personal delivery link at ang inyong referral code sa tuwing sila ay magpapabook ng kanilang deliveries gamit ang TokTok. Maliwanag? Okay. So, ibig sabihin, nasa bahay ka lang, kumikita ka, kahit wala ka nang ginagawa. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Ganun lang mo kadali. Tama? Bilang isang TokTok online franchisee. Ngayon, ano ba itong personal delivery link? At paano ba kumita ng 3% dyan? Okay? Guys, kung hindi mo pa naririnig yung personal delivery link, meron din niyang katumbas or katulad sa inyong showmaking online franchise delivery. Ang tawag doon, ShopLink. Ngayon, kung first time mo marinig itong personal delivery link na to o yung ShopLink na to, hindi na mahalaga yan. Bakit? Kasi tuturuan ko kayo kung paano. O makinig na ha. Excuse me. Ganito lang yan. Pag sinabi mong personal delivery link, ito po yung link na ikiklik ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, sa tuwing sila po ay magpapadeliver or gagamit po ng TokTok delivery booking, no? O yung TokTok or magpapadeliver sa TokTok, tama? So, paano ba gumawa ng personal delivery link? Gagawa ho tayo niyan. Ngayon, saan natin gagamitin to? Ito yung mga isa-send nyo sa email, o kaya sa Messenger, sa Viber, sa text, o kaya ito po yung mga pinopost nyo sa What's on Your Mind, tama? Kasi ito yung i-click nila. Ulitin ko yung link na yan, gagawin nyo yan para i-click nila tuwing sila magpapadeliver gamit ang TokTok. Tama? Okay. So, example, papadala mo sa text, o kaya sa Viber, no? O kaya sa Facebook. Siyempre, gagawa ka ng caption. Ano yung caption? Hi guys, meron akong bagong negosyo ngayon. Franchise operator ako ng TokTok, delivery service. Ito po yung negosyo ko, no? Subukan nyo po magpa-deliver dito. Mura na, maganda pa serbisyo. Kapag interested ka magpa-deliver, i-click nyo lang po itong link na to. O, di ba? Ganun lang po. So, ngayon gagawa tayo ng link na i-click nila. Ang tawag dun sa link na gagawin natin, personal delivery link. Ito po yung format. Tingnan nyo sa baba, no? Ayan po, no? Nakikita nyo dyan, no? Sa baba, sa kanan. Tatype nyo lang po, no? Sa What's on Your Mind, okay, sa Messenger, okay, sa text, www.toktok.ph/delivery. Yan. /ID number. Ganun lang ho kasimple. Ulitin ko ha. Ganyan lang gumawa ng link. www.toktok.ph/delivery/ID number. Ganun lang ho gumawa. Ngayon, anong ID number ang gagamitin? Kung ano po yung ID number nyo sa likod ng activation card, yun po yung ID number na ilalagay nyo. Tama? Ulitin ko ha. Ito-type nyo lang ito. www.toktok.ph/delivery/ID number nyo. Ganun lang. At isi-send mo yan. Ngayon, mababasa nila yan, no? Sa text or sa message mo or sa Facebook. Siyempre, may delivery service para itong kaibigan ko. I-click ko yung link. Pag kinlik nila yung link, yan. Dito sila mapupunta. Mapupunta sila sa inyong personalized TokTok delivery booking site, no? Ngayon, dito sila magbubook ng delivery. Pwede nilang i-click yung ASAP o kay schedule time. Pwede silang mamili niyan. Pag sinabi mong ASAP at schedule time, pwede silang mamili kung anong klaseng delivery service yung kukunin nila. Pag sinabi mong ASAP, ibig sabihin niyan, dadaanan ni rider yung package mula sa sender. Okay? Pag sinabi mo sender, siya yung nag-book. No? Dadaanan na rider yung package at i-deliver niya yung package sa recipient within the day. No? Yan yung ASAP. Pag sinabing schedule time, si sender po mamimili kung anong oras pipick upin at dadaanan at anong araw dadaanan ni rider. At kung anong oras at anong araw din i-deliver ni rider yung package within 1 week.
Tama? So, yun yung ibig sabihin ng schedule. O, di ba napakaganda? Ito pa malupit. Marami nagtatanong. Jeff, meron ba kayong express delivery? Yung mabilisan? Aba, meron. Ang tawag doon, express fee. Magbabayad ka lang ng additional 40 pesos lang. 40 pesos lang. Para i-prioritize ng rider yung item mo at i-deliver niya kaagad. Tama? So kapag kinlik ito ni customer, no, nung kaibigan mo yung link, lalabas to. Mamimili siya ASAP o schedule, ilalagay lang niya yung address niya, ilalagay niya yung pangalan niya, ilalagay niya yung contact number niya, ilalagay niya yung landmark kung saan siya nakatira malapit, ilalagay din niya yung pangalan ng recipient, yung address ng recipient, yung contact number ng recipient, lahat ng information, di ba? Ngayon, ito malupit. Meron doon sa baba, book now. Pag sinabing book now, no? Kinlik mo yun, lalabas doon kung magkano yung delivery fee. At kung okay na lahat, book na natin. Ganun lang kalupit. Ngayon, kapag nagpa-book yung mga kaibigan mo, gamit ang inyong personal delivery link, at ito ay nadi-deliver na successfully, doon ka kumikita ng 3%. Ganun lang kadali. Halos wala kang ginagawa. Oh, eto tanong. Ano naman yung tinatawag na referral code? Di ba kikita rin ako ng 3% dyan? Oo naman. Ang referral code, ito po yung ginagamit ng mga kaibigan, kamag-anak at kakilala nyo tuwing sila magda-download ng TokTok delivery app sa kanilang cellphone sa Google Play. Tama? Ngayon, kapag sila ay gawa ka rin ng caption, guys, mag-download kayo ng TokTok delivery app kasi yan yung negosyo ko, operator ko ako. Tama? At mag-register kayo. At kapag tinanong yung referral code, gamitin nyo itong referral code na to. Ganun lang ho. Ngayon, bakit? Every time na magda-download sila, no, isang beses lang mag-download ng app, kailangan mo nila mag-register one time. Isang beses lang mo mag-register. Pag nag-download ka ng app, tatanungin yung mobile number mo, pangalan mo, apelido mo, email address mo, pati referral code mo. Tama, mali. Ngayon, ilalagay lang nila yung referral code. Ano yung referral code? Yan po yung ID number nyo sa likod po ng activation card o yung franchise ID number. Yan din yung referral code. Ita-type lang nila dyan. At kapag na-type na po, isend nila submit, automatic, nakalink na sila sa referral code mo. Ibig sabihin nun, isang beses lang sila kailangan mag-register sa app, pero habang buhay, kapag sila nagpapadeliver sa TokTok gamit itong app na to, automatic, kumikita ka ng 3% habang buhay. Ganun ho kadali. Kahit nasa bahay ka lang, kahit wala ka ng ginagawa. Ngayon, ang tanong, gano'n ho ba kalaki ang potential kumita ng 3% bilang isang online franchisee ng TokTok mula sa inyong referral code at personal delivery link? Simple lang po, sample computation. Sabihin na natin, isang katutak na yung mga kaibigan, kamag-anak, kakilala mo na sinesendan mo ng mga referral code mo at personal delivery link. At hindi mo nalalaman, sila rin mismo, sinesend na yan sa mga kaibigan din nila. Ngayon, dumating yung time, umabot ng 200 bookings kada isang araw. Okay? No? Hindi mo alam, no? Kahit wala ka na malay yun eh, no? Ganun na karami yung nagpapabook sa TokTok. Ngayon, lahat yan galing sa referral code mo at personal delivery link. Ngayon, sabihin natin, kada isang delivery fee, 150 pesos. I-multiply mo ng 30 days, isang buwan. I-multiply mo ng kita mo 3%. Kapatid, kahit nasa bahay ka lang, you post, we share, we deliver, kahit di mo alam, kahit halos wala kang ginagawa, okay na ba sa ito as much as 27,000 kada buwan? Pangkape-kape lang. Hoy! Ako, di ba? Malaking tulong yan. 27,000, dagdag sa gastusin sa bahay, dagdag sa bayaran ng bills, dagdag sa pamatrikula, pang online school ng mga bata, pambili ng tablet ni Junjun, o di ba? Ayan. 27,000 per month. As much as 27,000. Tama, di ba? Okay. Ngayon, itong tanong. Online franchisee ka pa lang yan. Sir Jeff, interesado kami maging operator eh. Paano ba kami maging TokTok online franchise operator? Aba, napakasimple. Tama? Di ba online franchisee na kayo? Okay? Kasi may nagtatanong eh, Sir, kailangan pa ba namin magbayad ng another 16,000? No, hindi. Isa lang eh. Isang beses ka lang bibili ng package ng TokTok. Ulitin ko ha. Kapag nag-purchase na kayo ng package, magkakaroon kayo ng activation card. Tama, di ba? I-register yun sa system ng ating mga online franchise mentors. Okay? Or sponsor. Pag na-register ka na, ang tawag na sa'yo, online franchisee. At pwede ka nang kumita ng 3%.
gamit ang personal delivery link at referral code. Tama? Okay. Ngayon, madali lang maging online franchise operator. Anong gagawin? Simple lang ho. Kapag kayo po ay online franchise operator, pwede ka na rin kumita ng additional 60,000 kada buwan. Okay? Bilang online franchise operator. Paano? Susundan mo lang itong 6 na steps na to. Ano yung unang step? Pagkatapos mo bumili ng package at nai-register ka na, pumunta ka sa internet, okay? I-type mo sa address bar www.talktalk.ph. Okay, pumunta ka doon. Kapag nandun ka na, i-click mo yung nasa taas, become a TalkTalk or be a TalkTalk operator. I-click mo yun. Pag click mo yun, lalabas yung registration form ng operator. Fill upan mo yan. Pangalan, middle name, apelido, address, cellphone number, email address. Okay, careful kayo dito ha. Yung cellphone number at saka yung email address na ilalagay nyo, dapat yun po yung ginagamit nyo. At double check po, huwag kayong magkakamali. Kasi bakit? Lalo-lalo sa email. Kasi doon ho, papadala ng TalkTalk ang inyong operator credentials para maging online franchise operator na ho kayo once approved na. Tama? Kailangan ho sakto. Tama. Pangapat, tatanungin din doon kung ano po yung franchise ID number nyo. Tama? Kailangan ho i-type ho ng mabuti kung ano yung franchise ID number nyo sa likod ng activation card. Pang-apat, pagkatapos nyo mag-sign up, hindi pa ho kayo approve. Kailangan nyo pang umattend ng formal TalkTalk Operator Franchise Training. Dalawa ho yan. Yung isa po, TalkTalk Online Franchise Operator Technical Training Preview. Okay? Kailangan umattend doon sa preview. Lahat na nag-sign up ng operator, yun ang una nyong a-attendahan yung preview. Tuwing kailan ho ang preview. Ang preview ho, tuwing pagkatapos nito ng orientation. Hindi ho siya Facebook Live. Yun po ay nasa isang private Zoom meeting chat. Okay. Ngayon, saan ho makukuha yung link? Kasi may nagtatanong dito, no? Ang daming chat sa comment ko. May nagtatanong sa akin, Sir Jeff, kanino ho kukunin yung link para sa Operator Franchise Technical Training Preview? Itanong niyo yan mamaya, no? Kasi binibigay ho namin yung link pagtapos na ng orientation. Itanong niyo yan sa mga online franchise mentors nyo. Tama? Or pwede nyo i-message kaagad si AD Assistant Director Rene Aison sa Messenger, no? Hanapin nyo lang yung pangalan Rene Aison. Ayan ho, isi-send ho sa inyo mamaya ni AD Rene Aison yung link. Pero wala muna ngayon. Okay? Kasi mamaya pa namin gagawin yung link pag tapos nito. Okay? Alright. Kaya lang, ang pwede lang umattend doon yung mga may ID number na. Ibig sabihin ng may ID number na, sila po yung nag-avail ng package. No? Hindi pwede yung nanood lang ngayon, no? Hindi pa nag-avail ng package, hindi pa nagsasign up ng operator, bilang atin mamaya, hindi. Hindi nyo maintindihan. Okay? So, yun yung una. Preview. Kailangan mo kayo umattend ng technical training preview. Kasi, lahat ng ID number nyo at yung pangalan nyo, pinagsasama-sama namin at ini-endorse po namin yan para sa second and last operator technical training nyo. Ano yun? Yan yung operator technical training validation and approval sessions. Yan po yung tuwing Mondays through Saturday, 3 session araw-araw. 10 to 12, 1 to 3, 4 to 6. Mamimili lang kayo ng isang session. Tama? Kailangan yung umattend yan. Bakit? Yan po yung magpapa-approve sa inyo bilang operator. And after yung umattend, maghihintay ka lang ng 24 hours para dumating po yung tinatawag na congratulatory email, no? Sa inyong email, no? Ito po yun, congratulatory letter. Congratulations, you are now approved as a TalkTalk operator. At saka, darating din po yung TalkTalk operator credential. Ito na po yung pinakakailangan nyo para mag-operate na online. Kasi sa operator credential, ipapadala po sa inyo yung tinatawag na operator portal link. Yan, link na naman. Hindi nyo ho ibibigay sa kaibigan kamag-anak nyo yung link na yan, ha? Ito po yung opisina nyo sa online bilang operator. Tama?
At nandun din ho yung username and password para makapag-login kayo dyan sa portal. Okay? Maliwanag. Ngayon, yan yung step 5. Approve ka na. Pag pinadalan ka na ng congratulatory letter at saka ng credential mo. And step 6, ano? Operate and start recruiting your riders para kumita na tayo kahit nasa bahay pa lang. Okay? Ayan. So again, 6 easy steps para maging ma-approve bilang isang operator in just 24 hours. Yan po, no? Ngayon, listen up ha. Bibigyan ko na kayo ng konting operator preview. Once na na-approve na kayo as an operator, there are 2 things na kailangan mong gawin kaagad. Ano yun? Una, kailangan mo na mag-recruit ng mga riders. Kami po sa TokTok, kami po ang magbibigay sa inyo ng mga poster, ng mga videos, para makatulong po sa pagre-recruit ng mga riders nyo. Pwede nyo pong i-post yan sa Facebook, no? Attention, I'm looking for 10 riders, etc. etc. Pwede nyo pong i-send yan sa mga messenger, pwede kayo magtawag-tawag sa mga kaibigan nyo. Pres, may kakalala ka bang gusto maging rider? Kasi operator na ang delivery service eh. Yung mga ganon. Okay, there's one thing that you need to know. No? Ang isang operator po, pwede lang siya makakuha ng maximum ng 100 riders. Okay? Per account. Ngayon, pagdating na next year, 3rd week or 4th week ng January, mag-expand na tayo. Magkakaroon na tayo sa Cavite, sa Laguna, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, hanggang sa umabot na ng Cebu and Davao nationwide na. Tama? Pwede kang operator na nasa Manila ka at magkaroon ka ng mga riders sa Baguio, sa Laguna, sa Bicol, sa Iloilo, sa Cebu, sa Davao, pwede yun. Tama? Eh, Sir Jeff, parang ang konti naman ng 100 riders. Kasi kung ako ay operator at magne-nationwide operation tayo, parang kulang. Parang gusto ko at least 300 riders. Di ba? Simple lang ho. Kada isang package ng TokTok na 16888, maximum lang na 100 riders yan. Ngayon, kung gusto mong madagdagan 200, bumili ka pa ng isang package ng TokTok. 300, bumili ka pa ng isang package. And so on and so forth. Tama? So, yan yung unang mong gagawin. Kailangan mo mag-recruit na riders. Ano yung pangalawa? Bago mo masimulan yung yung ma-activate yung mga riders mo, okay, makapag-accept sila ng delivery, kailangan ikaw as an operator, meron kasi tayo tinatawag na operator wallet. Tama? Kailangan mo may laman yung operator wallet mo. So, anong gagawin natin? Kailangan yung loadan or i-top up yung inyong wallet or lagyan ng laman. Minimum na 5,000 pesos. Ngayon, itong wallet na to, ito rin yung i-request ng mga riders nyo para magkaroon ng laman yung kanilang rider wallet at para makapagsimula na silang tumanggap ng delivery. Ang minimum na pwede nyong loadan or ipasa sa mga riders nyo na wallet is 500 pesos lang po. Okay? So, maliwanag yun. Dalawang kailangan gawin yung bagay pagkatapos kayo ma-approve. Mag-recruit ng rider at saka lagyan ng laman or mag-top up or loadan ang inyong operator wallet. Okay? So, ito po yung example ng materials para sa TokTok riders. Okay? Yan po. Bibigyan namin yan. Ngayon, sabi ko nga, kailangan natin loadan ng ating operator wallet. Madali lang. Paano? I-click nyo lang ho yung tinatawag na operator portal, no? Nakasama sa email nyo. I-click nyo lang yun. Pag i-click nyo ho, ito lalabas. Tatanungin kayo ng username and password. Tama, mali? Okay. So, kung ano po yung username and password na pinadala namin sa portal, yun ho yung ilalagay nyo dito. Malinaw ha? Okay. So ngayon, pag kayo nag-click ng sign in, ito na po yung bubulaga. Ito na po yung sample ng itsura ng portal nyo. Okay? So dito sa kaliwa, guys ha, makinig na, ito ay pahapyaw, teaser, appetizer, patikim, pakurot, pasundot ng operator portal. Tama? So dito sa kaliwa, makikita nyo, ito ay ang inyong profile. O diba? Anong picture nyo? Anong pangalan nyo? At dito naman makikita yung 6 na main menu ng portal. O diba? Meron tayong dashboard, accounts, transaction, support, setting report. Kung gusto nyo lagyan ng laman or ng operator wallet, no? Or i-top up ang inyong operator wallet, i-click lang ang transaction,
at i-click lang itong top upload. Okay? Mamaya ho, sa preview, doon ko ho dediretsuhin yan. Doon ko i-simulate, i-demo, isa-sample, ituturo sa inyo. Napakadali lang intindihin ng ating system. Napakaganda. Okay? Next, bakit kailangan ba talaga mag-top up ng load? Okay, simple lang ho. Ito na ho yung ginagamit, no? Pangkaraniwang practice sa lahat ng delivery service na negosyo. Ito na ho. Loading your TokTok franchise wallet enables you to send credit to your riders, no? Ngayon, kapag yung rider wallet may laman na, may load credits na, no? Doon lang ho sila makakatanggap, makakapagsimulang tumanggap ng mga delivery assignments sa kanilang cellphone. Kapag may load na yung wallet nila, doon palang papasok ang mga deliveries, no? At doon sila pwedeng mag-accept. Okay, maliwanag? Ayan, okay. So, ngayon, paano ba kumikita ang isang TokTok franchise operator? Simple lang. Ang TokTok franchise operator, kumikita ho yan ng 7%. Tama? Saan? Sa lahat ng kanyang rider delivery fee. O, diba? Ulitin ko diba, nag-operator ka, nagmamanage ka ng rider. Tama, mali. Ngayon, lahat ng mga rider, naghahatid sila ng package. Kada isang package, meron yung delivery fee. Kumikita ka doon ng 7%. Okay? So ngayon, example, ito po yung actuality. Ito po yung practice, no? Operator ka ng TokTok, meron ka lang 20 riders. Okay? Ngayon, kada isang rider, nag-average lang siya ng 10 biyahe. 10 lang biyahe ng isang rider mo kada araw. Ngayon, kada isang delivery fee na inahatid nila, meron itong average ng 150 pesos na delivery fee. I-multiply mo ng 7%, yan yung kita mo. I-multiply mo ng 30 days, ito yung projection ng pwede mong kitain sa loob ng isang buwan. 63,000 per month. Tama, di ba? Okay. Yan po yung actuality. Okay? Pero, alright, merong ginawa na sistema yung TokTok na talagang magugustuhan nyo. Ano yung sistema? Makinig kayo lalo na sa mga bago. Sabi ko nga, kailangan mo loadan ang inyong operator wallet. Tama? Kasi, yan din yung ipapasa mo para magkaroon ng load yung mga riders mo. Magkano minimum na ilo-load sa operator wallet? 5,000 pesos. Magkano yung pwedeng i-request ng rider mo? Minimum. Sa kanilang rider wallet? 500 pesos. Tama? Okay. Ganito yan. Ang ginawa ng unang-unang tanong, bakit may load? Simple lang po. Alright? Para po maiwasan na ho yung hassle sa rider at saka yung hassle sa operator. Bakit? Dati kasi, ang unang gawain ng mga delivery service, si operator, siya yung magbibigay or magpapasa ng mga delivery assignments sa kanyang rider. O rider, puntahan mo to. May delivery. Rider, puntahan mo to, pick upin mo to. Rider, pick upin mo, deliver mo to. Ganon. So, anong gawa ni rider? Siya yung pupunta sa customer, pipick upin yung package, i-deliver sa kliyente, at sisingilin yung bayad, delivery fee. Tama, mali. Yun yung trabaho ni rider. Okay? Tagahatid at tagasingil ng delivery fee. Okay. Ngayon, at the end of the day, pagod na si rider. Tama? Lalo na ikaw, nagmumotor ka. Alam ko nakakapagod magmotor. Totoo yan, alam ko yan. O, diba? Pagod na si rider. Ngayon, bago pa siya magpahinga, dati to bibilangin ni rider yung kinita, delivery fee. Kukunin niya yung percentage niya at kukunin niya yung porsyento ng operator. Kahit pagod na siya, kailangan pa niya tong ihatid sa bahay ng operator para i-remit. Or, kailangan pang pumunta sa bangko, maghabol sa bangko para i-deposit. Tama, mali? Nakakapagod. Okay. Ngayon, kung ikaw ang rider, sir, di ba mainis ka? Sir, pwede ba bukas na lang to kasi pagod na talaga ako. Grabe, ang traffic, baha pa. Sir, nakakapagod. No? Sir, nasaraduan na ako ng bangko, sir Wala na ako makitang bangko na madidip. Di ba? Okay. Kung
Di ba kung ikaw ang rider, hassle pa yun kasi imbis na magpahinga ka na, imbis na kumain ka na, kailangan mo pang pumunta sa operator o mag-deposit. Pero kung ikaw naman operator, hassle din yun. Bakit? Kung isang rider lang yan, sige, pagbigyan mo na. Bukas na lang, bukas ha, tanga dito. Eh, paano kung 10 yan? Paano kung 20? Paano kung 100 yung rider mo? Lahat sila ganun. Aba, kung ikaw ay operator, di ka makakatulog. Tama, mali? Tama, okay. So ngayon, anong solusyon? Ito pa malupit. Paano kung yung rider mo hindi pumunta? Paano yung rider mo hindi mo na makontak? Hindi na sumasagot? Paano kung yung rider mo itinakbo na yung pera? Nag-awol na. O, patay kang operator ka. Tama? So ang ginawa nila ngayon, itong system ng loading. Okay. So ito maganda. Pakinggan nyo ako ha. Sa tuwing maglo-load ka ng operator wallet, ng, okay, 5,000, automatic, isinasama na rin. Ha? Isinasama na rin ng tok-tok yung kinita mo as an operator. Yung 7%. Ina-advance na ho yan. Ha? Ulitin ko ha. Kung magkano yung pinaload mo sa wallet mo, di ba bibilin mo sa tok-tok yung load? Padadalang ka ni tok-tok ng load sa inyong operator wallet? Kung magkano yung pinaload mo sa wallet mo, isinasama na rin yung 7%. So, karamihan sa inyo kumuha ng calculator. So, kung 5,000 yung pinaload ko, times 7%, so pumapasok 5,350. Kasi sinasama yung kinita ko 7%, which is 350. Okay, ako na magsasabi, tama ho yan at mali ho yan. Bakit? Tama yung nasa isip nyo. Isinasama na yung 7%. Nagre-reflect doon. 5,000 ang pinaload mo, pero lumalabas, dumarating, hindi na 5,000, mas malaki pa. Kasi hinalo na yung kita. Pero mali. Hindi ho 350 ang 7%. Paano? Alright? Tatandaan nyo to ha. Every time na naglo-load ka ng inyong wallet, tok-tok operator wallet, yung kita mong 7%, isinasama na. Okay? Pero hindi ho 350. Mas malaki pa ho dyan. Paano? May formula tayo. Ito yung formula natin. Kung magkano yung pinaload mong amount, example, 5,000 pesos. Okay? 5,000. I-divide natin ng 0.2. Kasi yan yung 20%. So, lalabas dyan 25,000. Makukuha mo yung gross. Kasi kailangan mo munang kunin yung gross. Tama? Okay, kunin muna natin yung gross. Tanggalin mo yung 20%. Ngayon, lalabas 25,000. Tapos, i-multiply mo ng 7%, 0.07. Equals, ayan na. So, 1,750 ang sagot. Ito na po yung kinita nyo. For every 5,000 pesos, ang tubo mo bilang operator, 1,750 pesos. Tama? So, ibig sabihin, lalabas dyan, nag-request ka ng load ng 5,000, pero ang dumating, 6,750 pesos. O, diba? So, nakakatuwa. Pumasok na dyan, wala nang kailangan i-remit ang inyong rider. Nasa yun eh. Pero hindi pa ho pera yan. Digital money lang ho yan. Kailangan ho siya maging pera. So, paano siya magiging pera? Yun ho yung trabaho ng mga riders nyo. Bago ho sila makapagbiyahe, tuwing umaga, wala hong load yung mga yan. Zero. Tama? Kasi naubos na eh. So, ang gagawin nila, tatawag sila sa inyo. Sir, ito po yung rider nyo, magpapaload po ako para makapagbiyahe na ako. Okay, magkano kailangan mong load? Sir, yung pinakamura lang, 500. Sige, ganito ha. Padala ko muna yung GCash ko, smart money, transferan mo muna ako ng 500 bago ko padala yung load. Sige sir. Pinadala mo yung GCash. Sir, okay na. Na-transfer ko na po yung 500 sa GCash nyo, pakicheck na lang. So, ikaw naman operator, oh, okay, nandito, pumasok na yung 500 sa GCash. Sige, padadala na kita ng load yon. So, doon siya nagiging pera. Every time na pinapadalan mo siya ng load. Kumbaga, binibili niya yung load. Tama, mali. Kasi na niya magkaroon ng load sa kanyang rider app or sa cellphone niya para makatanggap siya ng mga delivery. At yung mga delivery niya, every time na ina-accept niya, doon kumikita yung rider.
magkano ang kita ng rider. Kung magkano ang delivery fee, 80% doon yung kita ng rider. Tama? Ngayon, 500 din load ng rider. Tama? Okay. Every time na nagdi-deliver yan ng item at successful ang delivery, doon nababawasan yung load. Magkano nababawas? 20%. 20%, 20%. Hanggang maging zero na yung load. Tama? Okay. So ngayon, kung 500, tingnan ito So ibig sabihin, sa 5,000 pesos mo na niload sa inyong wallet bilang operator, 1,750 pesos ang inyong kita. Tama? Yung 500 pesos na load na pinapadala mo sa rider mo, nauubos yan sa loob ng isang araw. Tama? Kung 10 ang rider mo at 10 sila magpapaload ng 500 araw-araw, araw-araw ubos yung 5,000 mo. So, ibig sabihin, kung 5,000 lang ang niloload mo sa isang araw, meron kang kitang 1,750, i-multiply mo ng 30 days, so sa loob ng isang buwan, kumita ka na 52,500 pesos po bilang operator. Tama, mali? Tama. So, mamaya ako ikikwento kung magkano kinikita ng rider sa tuwing nagpapaload siya ng 500 pesos. Okay? Mamaya ho yan. Ngayon, balik tayo sa information ng operator. Ang operator po ay meron lang 100 maximum riders kada account. Kung gusto mo ng 200 na riders, bumili ka pa ng isang operator account. Okay? Ngayon, kada operator account, may kontrata yan. At ito po ay renewable. Yearly. Tama? Ang TokTok online franchisee, walang kontrata yan. Habang buhay yan. Online franchisee. Ang operator po, yan ho yung may kontrata. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, magkano ang renewal ng contract? Sa ngayon ho, wala pa hong presyong itinatakda ang ating mga bossing. Bakit? Kasi gusto nila na ang presyong ilalabas nila ay mura para makatulong lalo sa inyo. Para mas ma-enjoy nyo pa yung kita nyo. Diba? So sa ngayon, wag mo na kayo mag-alala, wala pang kontrata yun kasi bago pa lang tayo. Next year ho, lalabas na ho yung presyo ng kontrata. Ito ay mura ho. Mura lang ho. Okay? Ngayon, ang operator po, kumikita ng 7%. Tama? Pero dahil ang operator ay online franchisee din ng TokTok, pwede pa siyang kumita ng additional 3%. Dahil meron din itong personal delivery link at referral code. So, isa madaling sabi, kapag operator ka, pwede kang kumita ng combined income na 7 plus 3%. Diba? 10%. Ngayon, dahil bago pa lang tayo, soft launching pala ng TokTok mula December 10, no? Hanggang 3rd week ng January. So, iikot pa lang yung delivery service natin saan? Sa Metro Manila area, so NCR. Pag sinabi Metro Manila area, so NCR, ito po yung mga cities ng Manila, Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Malabon, Caloocan, Navotas, yan po. Yan yung mga example. Mamaya ko explain lahat. Ngayon, isa pang kailangan nyo malaman. Ang operator po, franchise operator, dahil kayo po ay franchise operator ng TokTok, ibig sabihin, ginagamit nyo po yung sistema ng TokTok. Okay, franchise system. Required po kayo magbayad ng tinatawag na royalty fee. Monthly ho ang bayad sa royalty fee. Okay? Ngayon, magkano ang royalty fee? Kung magkano ang kinita mo bilang operator sa loob ng isang buwan. Ulitin ko kung magkano ang kinita mo bilang operator sa loob ng isang buwan, 5% nun, yun lang ang ibabawas sa kinita mo at yun yung ibabayad mo bilang royalty fee. Example, let's say 100,000 ang kinita mo ngayong buwan na to. Tama? 100,000. So, kukunin mo lang yung 5% ng 100,000. So, that is 5,000 pesos. So, sa loob ng 100,000, 5,000 pesos lang ang kukunin mo at yun lang ang ibabayad mo sa TokTok. Okay? Ganun lang kaliit. So, what if
40,000 lang kinita ako sa isang buwan. Okay? Kung 40,000 lang kinita mo sa isang buwan, kukunin mo lang yung 5% ng 40,000, which is 2,000, 2,000 lang. Yan lang ibabayad mo bilang royalty fee. Depende yan kung magkano kinita mo buwan-buwan. 5% nun, royalty fee. Maliwanag? Ulitin ko. Example, okay? 75,000 ang kinita mo sa loob ng buwan na to. So, kukunin lang natin yung 5%. 5% ng 75,000, 3,750 pesos. Yan lang kukunin. Yan lang ibabayad mo bilang royalty. Ganun lang ko kamura. Maliwanag? Pero isa pang good news. Dahil gusto tayo matulungan ng mga bossing natin na kumita, wala muna, tanggal muna, waive. Wala munang babayaran na royalty fee mula December 2020 hanggang sa loob ng 6 na buwan, hanggang June 30, 2021. Magsisimula lang ang bayaran sa royalty fee pagdating ng July 2021. Ito ay dahil para ma-enjoy pa natin ang kita natin bilang isang Tok online franchise operator. Napakaganda, di ba? Ngayon, paano naman maging rider? Di ba sabi ko nga, ang una niyong gagawin kapag operator na kayo mag-recruit na rider, so trabaho niyo bilang operator na maghanap ng mga riders niyo. Madali lang ho. Okay? Kami ho magbibigay ng poster, ng videos para makatulong po sa inyo sa pagre-recruit ng mga rider. Okay? Ngayon, ganito lang ho. Siyempre, gagawa ka ng caption, no? Guys, naghahanap ba kayo ng sideline? May motor ba kayo? Nakapangalan ba sa inyo yung motor? Meron ba kayo NBI clearance? Okay? At saka professional ba yung driver's license nyo? Aba! Kung gusto nyo magkaroon ng sideline at kumita ng hanggang 1.5 kada isang araw, mag-apply na sa akin bilang Tok Rider. Tama? I-click nyo lang. Okay, mag-apply yan. Ganon-ganon. So, meron mga tutugon, no? Sir, paano ba yan? Una mong tatanungin, meron ka bang professional license? Meron ka bang NBI? At yung ORCR ba nakapangalan sa'yo? Okay. Kung meron, padalan mo siya ng link. Tama? Okay. Ngayon, ano yung link? Ito po yung ginagamit ng mga aplikante natin ng mga rider. Kasi, para safe, hindi na nila kailangan lumabas pa ng bahay para mag-apply. Hindi na nila kailangan mag-report or mag-submit ng resume sa opisina ng Tok. Hindi na nila kailangan pumunta sa bahay ng operator. Hindi. Kapag kumpleto yung tatlo nilang requirements, professional driver's license, NBI clearance, at saka yung ORCR nakapangalan sa kanila, papadalan mo sila ng tinatawag na Riders Application Link na tinatawag. Tama? Saan makikita yon? Sa inyong portal. Pag i-click, mag-login ka sa portal, i-click mo yung dashboard, i-click mo yung summary, ito ho yung Riders Application Link. Lalabas ho yan. Ikakopy nyo lang yan at isi-send niya sa rider nyo. Sabihin mo, kompleto ka sa requirements, di ba? Okay. Papadalang kita ng link, i-click mo yan, sa sign up ka. Okay? Kapag click niya yung link, automatic dadalhin sila kaagad sa website ng Tok. Okay? Ito yung makikita nila kapag computer or laptop ang gamit nila. Pero pag cellphone ang gamit nila, ito yung lalabas. Okay? So, ang gagawin nila, i-click lang itong BA Tok Rider. Sabihin niyo po yan, ha? Pag computer ang ginamit, i-click lang ang BA Tok Rider. Click to. Okay, ha? Pag cellphone, i-click na lang itong tatlong guhit na to. Okay? Para lumabas ho ito. Ngayon, pag click nila yung BA Tok Rider, lalabas ho yung tinatawag na Tok registration form. Ang dali lang. Diyan sila mag-fill up ng pangalan nila, middle name, apelido, address, etc. Chubanes, Chenes. Pati yung kanilang professional driver's license. Ito, importante ha. Kung ano po yung cellphone na ginagamit nila at saka yung email address nila, dapat yun lang po ang kanilang ilalagay. Ha? Ngayon, tatanungin sila again, picture ng professional driver's license, ORCR ng motor, dapat ng pangalan sa kanila, pati NBI clearance. Okay. Ngayon pa lang, sasagutin ko na yung mga tanong nyo. Sir, Sir, hindi ba pwede non-pro?
Kasi non-pro lang yung lisensya ko. Okay, ganito explain ko yan. Kung ako po, kami sa TokTok, wala naman talagang kaso kung non-pro. Pero, ito po ay batas ng LTO. Kailangan professional ang lisensya nyo. Okay. Ngayon, para hindi kayo malito, bakit kailangan professional license? Kasi, kailangan nyo muna malaman kung ano bang ibig sabihin ng non-pro at saka professional license. Ang tawag ko dyan, driver's license status. Tama? Non-pro at saka professional. Okay. Kailangan nyo munang malaman ano bang pagkakaiba niyan. Pag sinabi mong professional driver's license ang iyong status, ang ibig sabihin niyan, yung sasakyan mo na dinadrive, ginagamit mo to sa hanap buhay, or ito yung trabaho mo, or ito yung ikinabubuhay mo. Tama? Kaya po, hanap buhay, sa English, ang salita, profession. Okay? Profession. Hanap buhay. Trabaho. Kaya po, yun ang status ng lisensya mo.